Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabag-labag na tao with evidence na ko po. Sabi ng mga netizen, kinarma yan si BBM. Sa photo session or picture session ng mga epic na mga tawag dito mga opisyal, presidente, prime minister. Alam nyo ba kung ano nangyari kay BBM? Ay nako, nilagay sa pinakagilid. Hindi siya nilagay na nasa harap or sa harap siya pero pinakagilid na next sa kanya wala nang opisyales. Wala nang taga-ibang bansa. In the same time, hindi siya malapit sa China, sa Japan, sa South Korea. Hindi siya malapit doon sa mga malalaking tao. Yung mga powerful ba? Nilagay sa pinakagilid mga kapiping. Tapos, nang matapos na ang photo session, nag-congratulate na lang yung mga yung mga presidente, yung mga malalaking tao. Si BBM parang ayaw ng mga, opisyales, presidente o yung mga nasa ibang mga malaking tao ba ayaw makipag-congratulate kay BBM? Parang, ewan ko nga ba, anong meron kay BBM? Parang inaayawan siya kapiping. Parang takot ang mga opisyalis na ito na makipag-associate kay BBM. I think yung bilateral meeting ng Korea is for out of respect. It's because APEC ng South Korea. Of course, pangit naman kung hindi makipag-bilateral meeting ang South Korea kay BBM. Diba? Malaking sampal yun. Well, nag-meet naman si BBM at si President Xi. Pero I don't know kung ano ang pinag-uusapan nila. Knowing si BBM, tinitira-tira ni BBM ang China noong ASEAN Summit. Tinitira-tira ni BBM ang China. Tapos may mukha itong si BBM na may kipag-shake hand. Well, plastikan ang show. Gusto niyang imbitahin si President Xi sa the next Asian Summit. Sa Pilipinas, i-held yan. I'm sure marami yung mangyayari, mga rally. Parang ako yung natatakot ni BBM ba, na excited siya sa susunod na ASEAN Summit, knowing na ang mga tao ay sumisigaw na grabe ang corruption sa Pilipinas, every now and then may mga rallying nangyayari. Kung hindi ito masolusyonan ng BBM, no? Hanggang sa ASEAN Summit for 2026, nagaganapin sa Pilipinas, yung mga country leaders na yan, nako, sasalubungin niya ng rally kabibig. So eto kabibig ang video na pinag-uusapan ngayon na parang na out of this world si BBM, na parang may ketong si BBM na ayaw makausapin ng mga world leaders. O eto kabibig ha, panoorin natin. Ang slow-mo pa yata ito. Yan tingnan mo sa sentro, no? Sa President Xi, yung ibang mga malaking tao, South Korea Indonesia. In fairness ng Indonesia, talagang beside sa South Korea. Hanapin natin si BBM. Fokusan niyo naman si BBM, kahit konti, hindi pinukusan ka, BB. Nasaan ba si BBM dyan? Diba? Halak. Naku, tingnan niyo, sino ang pinukusan? Nasaan na si BBM? Ang hinahanap-hanap natin, si BBM, parang wala yata dyan. Later, hanapin natin kung hindi na i-zoom yung photo session nila. Kasi dyan, naku, buti pang Indonesia, Indonesian president, napakalakas. Kasi, besides the South Korean leader, 'di ba? Noon si Pangulong Duterte either nasa likod, malapit lang sa China na presidente, na Putin, pero ngayon parang naku po, anong nangyari? Pumalakpak na sila Palakpakan na sila. So nasaan ba si BBM? Naku, ewan na. Sana maipakita natin ba
kung saan nilagay si BBM. Pero sa nakita ko ulit, na-obserbahan ko itong video na to, ay, saan si BBM? ay, ito ba si BBM? I think ito si BBM nasa gilid. Oo. Di ba? Nasa gilid si BBM. Tingnan nyo kabibig, oh. Di ba si BBM yan? Hindi malanapukusan, no? Tingnan nyo. Nasa gilid si BBM. Diba? Halak ka. Nilagay sa gilid. APEC retreat session. Isang photo opportunity ang isinagawa kung saan nagsama-sama ang 21 APEC members. Member state. Ito yung historical photo session ng 21 APEC members state. Yan si Bongbong Marcos, malayo sa China, sa Indonesia, South Korea, malayo sa Japan. Hala ka. Bakit siya nilagay? Anong nangyari? Diba? Nagkamayan na ang mga leaders dyan. Congratulating each other. South Korea to China. Tingnan nyo. Ano nangyari ka, bibig? Naka-focus. Focus, mga kabibig. Bakit hindi nabigyan ng highlight si BBM? Dapat i-highlight ang Pilipinas. Parang nawala ng highlights ang Pilipinas, no? Nung si BBM na naging presidente. Noon, pag may mga APEC summit, mga ASEAN summit, palagi na-highlight ang Pilipinas pag nandun si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maraming mga leaders ba na gusto makipagkamayan kay Pangulong Duterte, makipag-usap kay Pangulong Duterte. Pero ngayon kay BBM, parang ayaw yata na makipag-usap or out of respect na lang kausapin na lang mga kabibig. Yung kabibig, Naku, nasaan na ba si BBM? Parang wala man lang. Naku. Kinarma na ba si BBM? Naku po. Tingnan nyo. Ito yung South Korean leader at saka yung Indonesian leader, president. Diba? Nagkamayan sila. Diba? Tingnan nyo kabibig. Sana isa-isa na bang kamay to congratulate ba? Nasaan ba si BBM? Parang nagsialisan na yata ang mga country leaders, no? Nasaan ba si BBM dyan? Ano natin? Ipakita nyo naman si BBM. Ang kawawa naman si BBM. Nandun si BBM. Yan. Sino bang kumamakama? Siya handshake kay BBM. Parang lahat yata gusto nang umalis. Si Alisa na, yung iba nakipag-handshake. Hala ka. Buti na lang ito, kina-congratulate si BBM. Diba? Kinausap. Maganda. At least na napansin din si BBM ba? Diba? Pilipinas din naman ang dala ni BBM doon. Diba? Pero sana si BBM ba, hindi dyan nilagay sa gilid. Dapat sana na sa center part. Diba? Yung marami siyang makausap ng mga house leaders ba? Yung parang na-highlight siya ba? Diba? Pero parang dito, parang ewan ko kabibig. Ano ang iyong masasabi dito kabibig? Ang China, umalis na. I think ang Japan to, diba kabibig? So yun kabibig. Si BBM nandyan lang, sa may gilid. So ano ang iyong reaction hinggil dito kabibig? Para yata, ano ba? Parang hindi ko nakitaan ng magandang spark na merong gusto mag-invest sa Pilipinas. Si BBM nga, talaga, nagmamakaawa na siya na kung pwede may mag-invest sa Pilipinas. Nagmamakaawa na siya na kung mag-invest naman kayo sa Pilipinas, maawa naman kayo sa amin dito. Diba? Diba mga kabibig? Eto may nakita akong picture dito, kakalurk itong picture na ito. Ay, nako, picture ba? Satire lang ito, kabibig. Na kung saan, nag-trending kasi si BBM na humingi ng tulong. Yan, invest in the Filipino. Nagmamakaawa, di katulad nung time ni PRRD investor ko sa pumunta sa Pilipinas, huwag nang mapunta lang sa bulsa nilang mga buaya. Sarap buhay, sarap ng perang ninakaw.
Kawawa naman, wag na po kayo mag-invest, baka madami pa kayo sa mga buhay doon sa Pilipinas. Kawawa Pilipinas ito kay Junior. Nung panahon ng tatay niya, nakakaawa rin ang mga Pilipino. Mahigit 20 year pinahirapan ni Marcos Sr. ang mga Pilipino. Walang mag-invest dahil alam nilang nanakawin lang at adik. Wala na kasing mananakaw kaya nagpakalimos na lang sa ibang bansa para sa investment scam. Nasa na ba Maharlika Fund, 'di ba? Hangga't nandyan ang gobyerno ngagba na mga magnanakaw, walang papasok ng mga investor doon sa bansa. Yung aura ni Bongbong, grabe, bigat na bigat. Aanihin mo kayamanan bilang politiko kung ang iyong pinamumuhunan gumagapang sa hirap dahil binaliwala mo ang kailang kahirapan. Yung inutang niya sa kanya napunta tapos taong bayan ang magbabayad. Yun ang mga komento ng mga netizen after na nakita ang picture na ito na satire lang ito ba? Well, knowing niya si BBM is asking for the APEC members, state leaders to hopefully you will have time to invest to the Philippines. Pero ang tanong ng mga Pilipinas, nasaan ba yung mga pledges BBM, yung taga-uwi mo galing sa ibang bansa, nung bibisita ka sa ibang bansa, proud na proud ka na meron tayong bilyones na mga pledges galing sa bansang ganito, ganyan. Ba yung first year mo umupong presidente, second year na umupo kang presidente, maraming mga pledges na sinasabi mo. Pero parang hindi yan visible. Parang mas lugmok na lugmok ang Pilipinas ngayon, lalo na yung mga korap, ng mga buhaya. So ngayon, makakaawa ka na sana meron mag-invest. Ay, nako kabibig, ano nangyari sa Pilipinas? So, nung panahon ni Digong, hinay-hinay tayong bumabangon, nakikita natin ang magandang liwanag sa ating ekonomiya. Pero yung magandang liwanag na ekonomiya para yatang parang biglang dumilim ulit nung umupo si Marcos. Naku kabibig, yun lang pong ating dito sa Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.